atong tawgon si Brad Leo Rossetti usapon ni sa mga case minister sa Exorcism and Deliverance Minister ni Padre Darwin. Ang iyang topic, demonic oppression, demonic openings. Mo na iyang topic karon ni Brad Leo Rossetti. Atong hatagan si Brad Leo og masipang pakpak. Salamat, sister. Hello. Hello. Mayong gabi. Maklaro ako kayo. Maklaro. Kay useless kayo o pagtabi-tabi niya, di maklaro. Mayong gabi. Kana, klaro na. Nasabtan lagi ito ninyo ganina. Nasabtan ito ninyo ganina? Okay. So, ganina, ang iyang topic, sacramentals, religious items, unsaon sa paggamit. Kung naminaw mo, gikas pagsugod hantod sa iyang pagkahuman, apan pag-uli sa inyo, kamuga po'y magbuot, useless ang inyong nadunggan. Kinahanglan nga musunod ta sa guide. Katong ganina yung isulti mo, ito'y guide. Okay? So, ang pinaka dako nga atong kadaugan, mo gyud ang pagsunod. Dili gyud ang ato mo'y matuman. Lagi tay guide, lagi mo tudlo, mo'y atong tuhuan. Okay? Kay dito sa office sa Valencia, 90% ang kaayuhan naa ninyo. Ang 10% naa namo o ang 10% guide. Igo rami mo guide. Pag abot sa inyo, kamo na'y mutuman. Kung dili mo magkadimao, di pod magkadimao ang resulta. Nasabtan ko ninyo? Nanihapon na bang uban? Wala pa? Okay, mukaon na lang ta sa pulong sa Dios. Diya sa buhat 3:15, San Pablo nagsulat, kung makadungog ka mo sa tingog sa pulong sa Dios, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. Okay? Dini sa Barangay Mansasa, so sa di pa ko magsugod, akong personal nga pasalamatan ang inyong Padre Cura nga on vacation. Personal na kong pasalamatan si Reverend Father Gamaliel Gamas, Parish Priest on vacation. Acting Parish Priest, Reverend Father Romel Aniko. Pasalamatan sab nako ang mga sponsor, ang Divine Mercy Apostolate, Mansasa Chapter, Perpetual Dawn Rosary Mansasa Chapter, o ang ato sang amahan sa barangay, si Barangay Captain Arvin Eve Bisara. Kining tanan nga akong gipanganlan, atong palakpakan. So brothers and sisters, kabalo ko nga diha kaninyo na ay mga professional, mga maestra ba ka, mga doktor, mga attorney, o bisan unsa nga trabaho. Walay gipili ang atake sa yawa. Maunay atong unang ibutang sa atong hunahuna. Ha? Unya, ilhon nato kinsa atong kontra.
Atong ilhon ba? Kay kung ato siyang maila, mas sayo na to ang pagbuntog niya. Ha? Unang-una, dili na to kontra ang atong asawa o bana. Dili na to kontra ang atong kauban sa trabaho. Dili na to kontra ang atong silingan. Kundili ang kanang espiritu nga naghulhog niya. Maunay atong kontra. Nawa na sa Biblia, Brad? Yes, naa. Naa sa Gipadayag chapter 12, verse 7 to 12, dayon 17. Atong basahon. Gipadayag 12, kapitulo 7, paingon sa Gis, mao niya ang mabasa. Unya, may gubat dito sa langit. Si Miguel ug ang kauban niyang mga anghel nakigsangka sa dragon ug sa mga anghel niini. Apa nabuntog ang dragon ug ang mga anghel niini. O gipanghinginlan sila gikan sa langit. Ang yawa na pildi sa langit, gihinginlan, giabog. Gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin, nga ginganlag yawa o satanas, nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya, uban sa tanan niyang mga anghel. Sa ato pa, pagsangka sa langit, uban ang yawa, gihingin lang sila sa yuta, naa siya'y kauban. Mga falling angels. Kana sila mo'y naghasol na to karon. Mo nang gitawag og demonic attacks. Busa, ayaw pagtugot nga ignon ka, hulog ka gikan sa langit. Kay ang nahulog gikan sa langit, ang yawa. Okay? Atong padayon sa pagbasa. Unya, nadungog ko ang kusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ani ana gayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag na gayod sa Dios ang iyang gahom, ingon nga hari, o gipakita na sa Mesiyas ang iyang autoridad, kahit ang tigsumbong nga nagbarog sa atubangan, sa atong kaigsunan, adlaw o gabi Unya, nadungog ko ang kusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ani nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag na gayod ang Dios, ang iyang gahom ingon nga hari, o gipakita na sa Dios ang iyang autoridad, kay ang tigsumbong nga nagbarog sa tubangan sa Dios, nagsumbong sa atong kaigsunan adlaw ug gabi, gihinginlan na gikan sa langit. Gibuntog sa atong mga kaigsunan ang yawa pinaagi sa dugo sa nating karnero o sa kamatuoran nga gisangyaw nila. Wala nila gihikaw. Wala nila gihikaw. Ang ilang kinabuhi bisan sa kamatayon. See? Ang unang gubat, langit. Pagkapildi sa yawa, gilabay siya sa yuta. Muna ni karon. Atong basahon ng verse 17. Napungot pag-ayaw ang dragon, og nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babae, og sa tanan nga nagtuman sa mga sugo sa Dios, og nagmatinmanon sa kamaturan nga gipadayag ni Jesus. Og ang dragon nagtindog sa baybayon. So nakaibalota nga atong kontra ang yawa. Og ang yawa, matud pa ni Kristo sa hunang Juan chapter 8 verse 44, maoy prinsipe sa bakak. Duha ang yang atake kanato. Duha. Sakit o kalipay. Una, hatagan kanya og sakit. Hangtod nga madismaya ka o basulon nimo ang Dios. Ikaduha, hatagan kanya kalipay. Hangtod
nga malimot ka sa Dios. Pagbantay sa imong kalipay, kay usa ka na kaatake sa yawa. Pagbantay sa imong sakit, kay usa ka na kaatake sa yawa. Ug asa gikan ang sakit? Ha? Gikan ka na sa kalala sa yawa. O diha sa deliverance, healing and deliverance exorcism, ang word nga exorcism, to cast out demons through prayers. To cast out demons through prayers. Abugon ang yawa, pinaagi o pagampo. Okay? Walay tunlon nga tablitas, walay laboratory, kundili abugon ang yawa, pinaagig pagampo. Ang exorcist, usa ka tawo, a person, a priest, pare, nga maoy muhimog exorcism. Karon, adunay duha ka klase nga sakit. Duha. Sumala ni Padre Sequeia, ang sakit, natural illness, o extra or ordinary illness o extraordinary illness. Dinita sa ordinary or natural illness. Matud pa, diha sa Genesis chapter 3 verse 19, mingon ang Dios, paningtan mo ang imong kaunon, maghago ka pag-ayo, hangtod nga mobalik ka sa yuta. See? Ang bayad sa kamatayo, ang bayad sa sala, kamatayon. Paningtan mo, paagasag singot, ang atong kaunon. Paagasang nagsingot. Dili sa masauna si Adan ug si Eva, before sila nakasala, they will run, they will jump, they will swim, and eat, and sleep, and there is no problem. Until such time, nga ilang, nga disobey nila ang Ginoo. Mayon ang Ginoo, you can eat all fruits in the garden, but thou shalt not eat the forbidden fruit. Because if you do, you shall die. Nahitabo, may kaon ang babay sa mansanas, o kita karon adunanay kamatayon. Lawas, pero dili ang kalag. Kung nagsakit ka karon, unsa imong gibati, bedridden, ga-wheelchair, kumatos, o bisan unsang sakit, wa pa kadaog ang yawa na. Ang kadaugan sa yawa kung dunay kalag nga maimpierno. Brothers and sisters, kung mituo ka mo nga dunay Dios, tuhui nga naay langit. Wa ta magpuyo dinhi. Aniya ang kamaturan sumala sa pulong sa Dios. Ecclesiastes chapter 8, verse 8. Ingon ang Dios, walay bisan kinsa nga makapugong sa kamatayon. Bisan ang Dios, di siya makapugong. And that is reality. Dili niya mapugngan ang iyang nasulti. He cannot contradict what God said. Ingon siya nga, if you eat, you'll die. All of us will die. Body. Atong lawas. So do not worry. Kay kung nakay sakit karon nga gibati, nakay problema dako kayo. Kung kanang imong problema dili masulbad, kung kanang imong sakit dili ka maayo, sayop atong pagtuo nga ang Dios gamhanan. Sayop ang atong pagtuo nga walay dili niya mahimo kay di man ta maayo. Pero no, walay dili maayo sa Dios. Dili ka maayo kay wa ka mutugot nga ayohon ka. Ang bot namong ipasabot, igo ra may guide, wala ka mutuman. Sa natural illness, ato nang maangkon sa atong gikaon o atong gibuhat. Lifestyle or what you eat is what we are. Unsay atong gikaon, mausab kita karon. Ayaw ka tingala kung gidiabetes ka, kay mahilig ka og tamis. Ayaw ka katingala nga giulcer ka, kay di ka mukaon. Ayaw ka tingala nga high blood ka, kay kusog ka mulamoy og tambok. Ayaw naptawon panangil.
Ayaw na taon basula si bisan kinsa. Ikaw ang naghimo sa imong sakit. So wala kay disiplina. Okay? So what you eat is what you are. Karon, extraordinary attacks. Kadaghanan na to ani sipyat man tani. Bisan ako di ko kalikay man. Di ko kalikay. Ingon pa nga tong Ginoong Hesus sa San Mateo chapter 15 verse 9. Kawag lang kuno ang atong pagsimba niya kay ang pagtulunan nga atong gisunod, ang pagtulunan nga gibilin ni Lula, gibilin ni Lolo, which is very wrong. Matod pa ni Father Sikea, ang atong pagtulunan was contaminated by the pagans. Nasagulan sa mga pagano. Pananglitan, ang kining gitawag og patuo-tuo. Daghan kayo ang patuo-tuo. Gani, sa bata pa ko, gignan ko sa kong mama, ayaw panili ko gabi eh. O, makarelate mo na? Ayaw panili ko gabi eh. Ayaw panghingo ko og Biyernes Santo. O, nya na pa'y mga kinhason sa bintana. Nya, ang pultahan, kinalan, atubang yun sa subangan. O, yun na nata. Dali ratang mo to. O, nya, dinin na po din ta sa kanang mga Christmas and New Year. Sa New Year, na atay mga 13 ka prutas. Para asa man daw na? Ha? So, na-contaminated. We are no longer Catholic Christians. Unya, kana, sa matag higayon nga ato ng buhaton, nakaminos ta sa Ginoo. Unsay gingon sa Ginoo? Exodus chapter 20 verse 1 to 5. Ingon siya, ako ang Diyos, ug wala na ilain. Ayaw pagsimbag Diyos, gawas ka nako. Ayaw paghimo og larawan. Diyos sa langit, sa yuta, ilalom sa tubig, bisan unsa nga larawan, ayaw pagkulit, ayaw paghimo, ayaw pagyukbo. Kay ako nga Diyos, abuguan. Kung kinsa kaninyo ang mubuhat niini, kung ako nga nagbuhat, ingon ang Ginoo, silutan ko ang ako ug ang akong upat ka kaliwatan. Mo na karon nga ang atong mga pag-antos, ang atong mga sakit, mao kanay resulta sa gibuhat sa mga ginikanan nato kaniadto. Kinalan aware ta na. Aware ta. Unya, ang uban maingon, Brad, maayo mi gyapon mig albularyo. Yes, makaayo. Ang problema lang kay wa ka na usab. Diha sa healing ministry ni Father Darwin, kinahanglan nga total conversion. Atong basahon, unsay gingon ni Father Sikea, page 19. Atong basahon. And what is the purpose of this ministry? Matod pa ni Father Sikea. Atong basahon, og na kay dalang handbook ka Father Sikea, page 19, nya second paragraph. Akong basahon. Matod pa ni Father Sikea. A second important point that I would want to emphasize is this. The way to liberation from demonic forces is not found simply in an exorcism session, solemn or simple, but in conversion, a changed way of life. Kana. Usbo na to atong pananaw sa atong kaugalingon. Mituutan ni Kristo, mituuputan ni. Siguro sa takayo. The church, dili ta magpanatiko, kinahanglan mo to tag doktor. Sirach 38 verse 1. Matod pa ni propeta Sirach, kinahanglan mo tuo musali kita sa doktor kay ang ilang kaybalo gikan sa Dios. Apan adunay mga sakit nga sakyan sa yawa. Ang pinakalisod nga sulbaron dito sa ministry, hatred. Na kay pagdumot, katigulangan, dili nimo madawat, lisod kay kaayohon. Busa, pagpasaylo. Ang sakit, dali ra. Pero dinhin nagani sa kasing-kasing, doon na nagali kay kalagot, doon na kay kasuko, lisod kay kaayohon. Ikaw ra ang makaayohan. With the help of God. Di man ina. Nagsakit ko kanya to, 1997.
Nagpuyo ko Cagayan de Oro 45 years. Dito sa Cagayan de Oro, adunay German doctors. Alas 4 sa kadlawon, paingon sa alas 7, mulin niya mi, kay mangayo may og priority numbers. Mubalik mi pagka 8 o'clock para sa consultation. Lamisa ra ang pagitan nako og sa doktor. Doktor galingkod, ako sad galingkod, lamisa. Nag-istoryahanay rami. Walay stethoscope, walay laboratory. Miingon siya nako unsay imong gibati, Brad. Ingko, Dok, aslong akong tig-ab, nako'y nervyos, di ko katulog. Automatic resita. Ingon din siya, inom, buntag, udto hapon, og dayong katulog. Within 10 days. Pagkahuman, gibalik ko 10 days. Dok, walay nahitabo. Nagpabilin ang symptom. Mao gyapon, Dok. Ingon ang doktor, noon sa madeka, wa ko kabalo, Dok. Munang ni ako. Okay, ako kang i-ultrasound. I-ultrasound ko. Pila ra may istorya, pagtanaw sa ultrasound, walay gas-gas ang tinai, wala muhubag ang atay. Mayingon siya nga, naunsa man ka, nakita na ko nga way gas-gas ang imong tinai, way hubag ang imong atay. Ingko wako kabalo, Dok. Please help me. Okay. Ingon ang doktor, okay, I try. Dili mo ko Dios. Pero you have to follow. Ingon ang doktor, sundag yun ko. Yes, Doc. Mo sa ingon siya nga, utro na to ang imong kinabuhi. Ang imong lifestyle. Yes, Doc. I am listening. Namino ko, Doc. Muinom ka? Yes, Doc. Manigarilyo ka? Yes, Doc. Mubilar ka? Yes, Doc. Okay. Ayaw pag-inom, ayaw panigarilyo, ayaw pagbilar, ayaw pagdagan, ayaw pangusog, ayaw pagkatkat o kapayas, ayaw pagkaogsili, tanang soft drinks, tanang makahubog ng mga ilimnon, ayaw. Okay, Doc, salamat. Ang tambal, Doc, ingon siya, ayaw pag-inom o bisang unsa nga tambal. Akong baliko na, hyperacidity, acid reflux, kabuhi, nervyos, insomnia. Okay. Ingon siya nga, ayaw na pag-inom magtambal bisan unsa. Magunsa man ko, Dok. Ingon siya, kaon lang ka every 2 hours. Guide na niya, guide sa doktor, every 2 hours. Alas 6 sa buntag, alas 8, alas 10, alas 12 sa udto, alas 2 sa hapon, alas 4, alas 6 sa bagong gabi, alas 8 sa gabi, alas 10, alas 12 sa tuwang gabi, alas 2 sa kadlawon, alas 4 sa kadlawon, alas 6 sa buntag, alas 8 sa buntag, 24 hours. 1997, 2013, 16 years iyang gihatag sa ako ang kayuan. Grabe nga struggle. Unsay ang akong gihimo, disiplina sa akong kagalingon. And finally, gihatag sa Dios kanako ang akong kayuan. The same din po sa ministry. Kung dili ka musunod sa guide, why mahimo? Wa tay abutan. Ayaw sa pagbuot sa imo. Ato sang paminawon unsay pulong sa Dios. Ato sang paminawon unsay tambag ni Father Darwin. Dili sa ta magbuot-buot. Dili sa ta magdali. Dito sa ministry, doon ay babae taga Cebu. September 4, mauna ang schedule sa iyang operasyon. Pag abot sa adlaw sa iyang operasyon, gibalibaran siya sa doktor kay dako iyang tiyan, ovarisis. Di siya kadungo, di siya kalingkod, nga walay pum. Na-discourage siya, kay kompleto naman ang tambal, kwarta, oxygen, anesthesia, tanan-tanan. Pero gibalibaran siya sa doktor. Mingon ang doktor, kinahanglan mo pahigayon sa ta, og tulo ka sesyon nga, kining, unsanay therapy na, unsanay nga therapy na? Chemotherapy. And I think chemotherapy, kung di ko masayop, 30 to 40,000 every session. And that is 90,000. Wala siya nawad-an paglaom. Wala siya kwarta, pero pagka September 5, the following day, may abot siya sa kabaybayunan sa Bohol, specific sa Anas. Pag abot sa Anas, dili siya kanang bang gadali-dali. Wa gani siya nangita ni Father Darwin. Nangutana siya nga, Brad, mao ba ni ang Office of Healing and Ministry and Exorcism ni Father Darwin? Yes. Unsa may paagi ni Brad? Ilista ka, ma'am. Maminaw kag katikisem. Unya pa ka i-healing. Okay, Brad? Pwede ko ilista. Gilista. Tungod sa kagamay dito sa opisina,
mapuno man ang sulod. So ang ubang tao nas gawas. Pag sulod niya sa taas, dagan na kay tao sa sulod. Dito siya sa gawas. Wa siya magkuhit, wa siya nangutana, maani bas Father Darwin karon? Gusto nako si Father Darwin mahikap nako. Gusto nako kay muuli pa kog Cebu. Wala. Very silent, very humble, and she waits. Hilom siya kaayo, tumang pagpaubos og naghulat. Pagtawag sa iya ngalan, ingon din siya, ma'am, asa ko i-assign. Ako ang unang nagprayer niya. Sa diyang nakaistoryahan na mitulo ang iyang luha. Mitulo ang iyang luha. Inko sis, ang Ginoo nga atong yaligaran, muayo ni mo karon. Brad, maayo unta. Dungagi lang imong pagtuo. The following day, dito na po siya sa laing case officer. Mo gyapon, wa siya magsirok, wala mataranta. Mo lang gyapon. Pagka Saturday gibalik siya sa ako. Ako siyang ginan nga madam, ugma ako kang i-repair ni Father Darwin. Pagkahapon, ang iyang luha na pulian og pahiyo. Wala totally na kiyos ang tiyan, pero miingon siya, Brad, mapunit na nako ang mahulog, sa ato pa makadungo na siya. Brad, makalingkod na ko nga walay pong. See? Ingon na. Dili magdali-dali. Dili na to dali-dalion ang pulong sa Dios. Busa ayaw na to, dili na to kalimtan og sa unsa nga paagi kita atakihon. Atakihon ka sa lihok. Mingon ang Dios. Mingon ang Dios sa Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Ingon ang Dios. Gibuhat na ko ang langit ug ang yuta sa unong kadlaw ug sa ikapito mipahulay ako. Busa pipila ka nato dinhi wala na mo pahulay. Og ang gipili nga adlaw nga ipapahulay sa Katoliko Domingo. Pero asa ka? Human ka mo trabaho sa kumpanya pagka Domingo manlaba, manglampas, magunsa pa. Di ba? So naatay limit. Brothers and sisters, naatay limit. Ayaw gyud kalimot nga naatay limit. We have 6 days to work. Ikapito atong igahin sa Dios. We have 8 hours to work. Ayaw pa sobrae. Walo ra gyud ka oras ang gitugot nga trabaho. Doon ako mga naipasinti dito, nanay, unsa may mong gibati, sakit akong tangkugo, Brad, dili kay ko kadungog, nya kani akong isa ka mata, dili kay kakita. Pila na may mong edad? 72. Nya unsa may mong gusto atong ibalik sa 20. Ha? Unsay giingon sa Biblia ni ana nga mga idara? 60 na pataas. Unsay giingon sa Biblia? Mingon ang Dios, ang uban nga naa sa imong buhok usa ka korona, ganti na nimo sa imong pagkamatarong. Ni anang mga adlaw, hanap na imong pananaw, dili na ka makadungog, di na kompleto imong ipon, mahadlok na kang mag-inusara, mahadlok na ka sa habog. Oh, that is natural, nanay, tatay, ha? Basta gali 60 plus na, natural na tao na, ha? Atong dawaton nga, you are in the middle. Nanatas ka to nga. Ha? Paralitan karon 55 na ko. I am 55 years old. Matod pa sa Ginoo, Genesis 6:3, mingon ng Dios dili maayo ang tao nga mabuhi hangtod sa hangtod kay tao lamang siya. Sugod sa Genesis chapter 6 verse 3, hangtod karon nga nakita ta og sa mga umaabot na kaliwatan hangtod sa pagbalik ni Kristo. We have 120 years to live. I have 120 years to live and I return to the ground. That is reality. 55 na ko, I have 65 years more to live. And that is reality. Akong gidawat nga 65 na lang ko taman magpakabuhi dinhi. Di pa ko sure og maabot kog 65. At least I know where I am going. I want to go to heaven. Unsaon man? I want to go to heaven. Unsaon man? Hinumdumi ang gisaad sa Ginoo.
Kung diha ka ninyo, kung diha ka nato karon, apel ko, kung akong ikaulaw si Kristo o ang iyang pagtulunan nga iyang gibilin sa simbahan, ang atong Ginoo miingon, ikaulaw sabtan niya dito sa Ama. Unya miingon siya San Mateo 16:26, mag-unsa kuno ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan mapildi ang imong kaugalingong kalag. Ako dili ko. Atong kwintahon. Sapian ka, nagdako kang hayahay, pagkamatay nimo mahilangit pagyod. Swerte kayo, no? Nya pobre pa ta, pagkamatay impierno. Di ba? So ako ingon ang Ginoo, I am the way, the truth, and the life. Jesus said in John 14:6, ako ang dalan, kamaturan, o ang kinabuhi. Walay makaadto sa man, gawas nga moagi kanako. Unya miingon si Kristo mugdugang, kung nahigugma kamo kanako kang Kristo, ingon ang Ginoo, sunda ang akong mga sugo. Unsa nga sugo? Tulo ka gugma. 3 loves. Number 1, love God above all. Higugma ang Diyos labas sa tanan. Sa imong kusog, sa imong kalag, ug sa imong kasing-kasing. Ikaduha, higugma ang imong sikataw. Sugod ta sa atong pamilya. Kitang mga ginikanan, ako ginikanan naman ko. Kitang mga ginikanan, kumustahaw na to ang atong gugma sa atong mga anak? Ug ang atong mga anak nagrespeto pa ba ka nato? Kumusta? Kamong mga anak nga naminaw karon, kumusta ha? Kung imo pa bang girespeto ang imong ginikanan, hilabi na ang imong inahan. Dili ba mutulo ang luha sa imong inahan tungod sa kagahay sa imong ulo? Wa kay katungod. Matod pa ni Sirach, ni Tobit, na kung ako matigulang na unya muuna sa imong inahan, ayaw pasagdi ang imong inahan, bisa pag-giango-ango na siya. Timan inak, wa kay ikabalos sa diyang gipakataho kanya sa kalibutan. Kamatayon na kinabuhi, iyang yatubang. Mapakataho ka lang. Kunya karon magsukol-sukol na ka. Kunya, ang atong kagalingon, love yourself. Kung igugma kasi mong kagalingon, pakana, papahulaya, pasimbaha, pakana sa lawas ni Kristo. Ayaw samad-samari. Ayaw dauta sa mga ilim nun. Ayaw panumbalay, panghilabot. Hatagig panahon ang atong kagalingon. Sa ako na ginaingon, we have 120 years to live. And all of us will die. All of us. Apil ko ana. Okay? Muna, ang atake sa yawa, ang occult involvement, occult practices, o ang mga pagano. Occult involvement. Kaliwat ka og mambabarang, tambalan, albularyo, ginikanan, or mga apuhan. Occult practices, imo lang yapong gituman hangtod karon. Mao na nagpabilin ang demonyo diya kanato. Unya pag-abot ito sa office, mo panoy mag-una-una. Ha? Kung magsugod tagug ba sa itong kagalingon? Irespeto ang itong kagalingon. Dito matog albularyo, doktor, simbahan, kanara, may gitugod sa simbahan. Doktor, kung dili makita sa doktor, ato sa simbahan. Anoint of the sick. Ayaw atong albularyo. Wala kasugwa sa simbahan. Nakinomdom mo atong o nakabasa ba mo atong o nakinomdom mo atong San Marcos chapter 2 verse 1 to 10. Dunay upat ka tawo nga nasa lagi lahungan, di sila kasulod sa balay kay daghan kay tao, kay nanambal si Kristo, misaka sila sa atop, gibungkag ang atop, gitunton nila ang masakiton, unya miingon atong Ginoo pagkadako sa ilang pagtuo. Unya miingon siya,
Anak, napasaylo na ang imong sala. Bangon, dad-ang imong higigdaan og pauli. Duha ang iyang giayo. Napasaylo ang sala tungod kay proseso man aron ang atong interiority gyud malimpyo kinahanglan tang mangkumpisal. Please make a regular confession. Usa ka na kapamaagi sa pagbuntog sa demonic forces. Ang pagpagumpisal. Sa atong pagpangumpisal, katapusan nga pitsa ikaw nangumpisal, sala dayon absolution. Sala dili sakit, dili problema. Ha? Sala. Mao na ang proper confession. Kinahanglan nga ato maging limpyawan ang atong interiority, ang atong kalag. Niya may niya nato nga dili mamatay. Kini mamatay 120, mubalik sa abog, pero ni ay niya nako nga dili mamatay, mubalik sa Dios, iyang hukman sumala sa iyang sa atong binuhatan. Kun ang imong silingan igsuon parinti mga anak ginikanan, nakasala, unya wa nimo badlunga, ingon ang Ginoo, ikaw akong paninglan sa iyang gibuhat. Apan kung imo silang gibadlong, nya wala mo patuo kanimo, wa na kay labot sa ilang kamatayon. See? Busa, ayaw igarantiya nga buotang ka karon. Kay basin mo baliktad ang panahon, pag abot sa katapusan mahimo kang dautan. Ang katapusan niyang hukman, ang katapusan nimong gibuhat. Na ba sa Biblia na? Yes, of course na. Katong tulo ka gilansang, usa ka kawatan, o duha ka kawatan. Mingon siya, Lord, remember me when you are in paradise. Kawatan to siya. Pero mingon siya nga, Lord, makasasala bagid ko. Sinundumi ko sa kuna nakas imong paraiso. Ang tubag sa Ginoo, today thou shall be with me in paradise. Og sa unsa nga paagi nato buntogon ang yawa in the name of Jesus. Buhat 4:12 walay laing ngalan nga gihatag sa langit nga makaluwas kanatong tanan. Busa, in the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His powerful and salvific name, we ask the Lord Jesus Christ to rebuke, repudiate, bind, and cast out all evil spirit in us. Amen. Daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong gabi kanatong tanan.